Amanda's POV. Hawak-hawak ko si Tess at nasa loob kami ng VIP room sa kanyang bar. Natutulog na ang aking kaibigan. Mabuti na lang at walang nangyaring masama rito. Luther, napatingin ito sa akin at sinamahan niya kami dito ngayon dahil ito ang umaayos sa gulo na nangyari kanina. Nag-alala rin ako sa sitwasyon. Wala pa rin daw malay ang lalaki na ilang beses na sinuntok ni Romano. Dinala na raw ito sa ospital. Nakita mo ba si Romano? Tanong ko kay Luther. No, but he called me. He said that he's willing to pay for the damages. Pinapabalik ko dito pero sinabi niya na aayusin niya. And if the man will sue him, sa korte na lang sila magkita. Anito, ayaw niya ba akong makausap? Pero anong ginagawa niya dito? He doesn't like to drink outside. Kasama mo ba siya na pumunta dito, Luther? Hindi ko kasi alam na nandito pala si Romano. Sa gulat ko hindi ako nakapag-react kanina. I called his name, but I didn't expect that he was actually here. Hindi, Amanda. Pagkatapos ng trabaho ko, ay sumunod lang ako dito. Hindi ko sinabi kay Romano na nandito ka at hindi ko rin ito kasama. Actually, ilang araw na nga akong walang balita sa kanya kung ano bang ginagawa nito sa buhay. He's not talking to me also. Galit rin siguro. Nag-alala ako sa sinabi ni Luther. Kung ganoon ay pati ang relasyon nilang magkapatid ay talagang nagkaroon na rin ng problema. I'm sorry. Umiling ito sa akin bago ngumiti. Bumaba ang tingin nito kay Tess. Pinaasahan ko na magagalit siya sa akin, Amanda. Saka, I was looking for you when I went here. Hindi ka naman sumasagot sa tawag. At nakita kong babae niya na hinihilan ng mga lalaki. What? Si Tess? Tanong ko at napatingin sa kaibigan ko na nagkamot pa ng pisngi. Walang kaalam-alam sa gulong naganap sa bar nito. Party! Ibinaba ko ang kamay ni Tess nang bigla iyong umangat. Nananaginip pa ata ang bruha. Sakto nakilala ka pala niya at siyang kaibigan na tinutukoy mo. I help her and pretended as her boyfriend to save her from those men. When we got inside the bar, I asked the woman about you but she was so drunk at kung ano-ano lang sinasabi. Pumasok kami sa loob at tinanap ka hanggang sa makita ko na may gulong nangyayari. Napabuntong hininga ako. Mabuti na lang pala at nakita ni Luther ang kaibigan ko. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa kaibigan ko. Thank you for saving my friend Luther. Nawala rin kasi siya bigla sa paningin ko kanina. Nakatingin lang ito kay Tess at hinintay ko ang sunod na sasabihin ni Luther pero hindi na iyon nasundan pa at bigla na lang itong tumalikod at napahawak sa bato ko. Anyway, I called Isaac. Nandito na yun maya-maya. Siya ang maghahatid sa inyo sa mansyon. Baka nag-aalala na ng mga magulang mo, Amanda. Anito at humarap muli. Nagpadala na rin ako ng mensahe sa kanila. But about the man who harassed me, siguro ay maaari akong umaksyon kung idedemanda nito si Romano. Ang totoo naman na nangyari ay ipinagtanggol lang ako ni Romano sa lalaking yon. Yes, Amanda. Pero sa tingin ko ay hindi na rin magdedemanda yung lalaki. Nalaman ko rin na ang ama nito ay may sariling kumpanya. At sa aming mundo, hindi posible na lahat ng mga CEO ay magkakakilala. Why? Ani ako rito. Luther smirk. Who would want to have a fight with Romano sa Avedra? Banggitin pa lang ang pangalan ni Romano ay umaatras na mga gustong makalaban siya. Pasalamat nga yung lalaki at mukha lang itong napuruhan. Napatingin na lang ako kay Tess nang marinig ang mga sinabi ni Luther. Ang pagkamiss ko kay Romano ay kahit papaano nabawasan nang makita ko ito kanina. Ang lapit lang nito pero hindi ko pa naabot. Sa tingin mo ba may pag-asa pa na magkaayos kaming muli? Umaasa pa rin kasi ako. Ayokong bitawan ang pag-asa ko na magkakaayos kami. I don't know how to answer that, Amanda. But do you think Romano was here because he wanted to drink? We are in BGC. Hindi yun nagpupunta basta-basta sa bar para uminom mag-isa, lalo at kung malayo sa bahay niya. He preferred to drink in his house alone. Mag-isa rin siya dito at walang kasamang kaibigan. Isaac wasn't with him. May point si Luther. Masyadong abalang tao si Romano. Puro trabaho kahit na pag-uwi ng bahay. Saka, nasa Tagaytay ang bahay nito. So if he was here, it's not a coincidence. Ano yon? Nagmaneho ito papunta dito ng ilang oras just to have a drink alone? Anito, are you saying that he went here because of me?
Humalukip-kip ito bago sumagot ay napatingin ito sa kanyang cellphone. Lumapit siya sa amin ni Tess at binuhat ang kaibigan ko. Maki is here, Amanda. Let's go. Tumalikod na si Luther sa akin habang buhat-buhat si Tess. Pero ako ay nanatili sa aking pwesto. Gusto kong marinig ang sagot nito sa tanong ko, kaya tinawag ko siya. Luther! Nilingon niya ako. Do you think he want her because of me? Pero papaano? Kanino nito nalaman na narito ako? Gumiti lang ito sa akin. I don't want you to hope. This is just my opinion. But maybe, Romano is following you. Nang marinig ko ang sinabi nito, ay tumayo na ako at naglakad palapit. Ako? Sinusundan ni Romano? Ngunit kung ganun nga, ay nais ba niya ako makausap? Bakit hindi niya ako nilalapitan? Bakit hindi ito gumagawa ng paraan para magkausap kami? Bakit bigla itong umalis nang tinawag ko ang pangalan niya? Come on, Amanda? Tumango na lang ako at tinungo namin ang labas ng bar. Nakita ko kaagad si Isaac na naroon sa tapat ng sasakyan ni Tess. Ipinasok ni Luther sa backseat si Tess at kaagad naman akong sumunod. Nang makasakay na kami, ay tumingin ako sa labas ng bintana upang makita sa Luther at mapasalamatan. Maraming salamat ulit, Luther. Salamat rin sa pagligtas kay Tess kanina. He was talking to Isaac. Lumapit ito sa akin at sinilip si Tess na mahimbing na natutulog sa tabi ko. No problem. Mag-iingat kayo pa uwi. About Tita's birthday, I will show you different kinds of flowers for the venue. Pumili ka siguro ng mga 5 klase. No need, Amanda. Ikaw nang pumili. Kung ano sa tingin mong maganda, ayun ang piliin mo. Wala kasi ako masyadong alam sa mga bulaklak. At isa pa, sorpresa ang celebration, kaya hindi ko rin maaaring tanungin si Mommy. Napangiti ako sa sinabi ni Luther. It was their dad's idea to surprise their mom. Mahilig rin pala sa mga bulaklak ang ina ng mga ito at ako ang napili ni Luther na mag-aayos sa venue. Kinakabahan nga ako. Sa dami ng mga naging clients ko, ay ngayon lang ako kinabahan na ganito. O sige, sa susunod na linggo nagaganapin, hindi ba? Yes, hindi naman kita pinipressure sa design. It was up to you. Kapag naman nalaman ni Mami na ikaw ang pumili ng mga bulaklak at nagdisenyo, ay sobrang matutuwa na yon. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Luther, ay nagpaalam na ito at pumasok na rin sa loob ng sasakyan si Isaac. Tumingin pa ito sa akin at kay Tess na bangag na talaga. Hindi pa rin nagbabago si Therese? Mahilig pa rin mag-party? Tanong ni Isaac habang napapailing. It was just her way to release her emotions, Isaac. Kaya noon palagi ko siyang sinasamahan. Ngayon naman ay ako ang may kailangan sa kanya kaya kami nagpunta sa bar. I am thankful that she was trying her best to make me feel better. Humarap na ang lalaki sa daan at pinaandar ang sasakyan. A true friend, sabi ng pinsan ko. Indeed. Makalipas ang mahabang biyahe ay nakauwi kami sa bahay ng maayos. Naghihintay na pala ang aking mga magulang. Kinawayan ako ni Mommy, pero nang makita ko na nasa tabi nito si Daddy, ay kinabahan ako bigla. Seryoso kasi ang mukha nito. I heard that you got harassed at the bar, Amanda. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang marinig ang sinabi ni Dad. Bigla ay nagising rin si Tess na inlalayan ni Isaac. I'm so sorry po, Tito at Tita. No, don't apologize, Therese. Hindi mo naman hawak ang pag-iisip ng mga kalalakihan sa bar mo. I am just thankful that you both are safe. Nalaman ko rin na, laroon si Romano, Amanda. Mabilis na napatingin ako kay Dad nang marinig ko ang sinabi nito. Mas lalong nadagdagan ang aking kaba. Dad? Saan ito nalaman? Sinabi ba ni Luther? Si Isaac ba? He was the one who saved you from the man who harassed you, di ba? Nagkausap ba kayo, Amanda? Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi po. Umalis ito kaagad. Tumango lang si Dad sa akin. Good. Good? Anong ibig sabihin nun? Amanda, stop chasing that man. If he loves you, he will come to you. Pinutol ko sa pagsasalita si Dad dahil na rin sa emosyon na nararamdaman ko ngayon. Dad, he did. He was there earlier. Sinabi ni Luther sa akin na hindi naman ito sinabi kay Romano na naroon ako sa bar. Tsaka he lives in Tagaytay. Ilang oras ang biyahe papunta dito. Maybe he followed me earlier. Maybe he was there watching me. I sound so desperate that Romano was actually there earlier for me.
Hindi ko na alam. Asang-asa ako. Masakit. Pero umaasa talaga ako na nandoon ito kanina para sa akin. Kahit yun na lang. Or it's just a coincidence that he was there and saw you. Paano kung may katagbo palang iba si Romano kaya naroon ito kanina at nakita ka lang niya? Katagpo? Tanong ko. Naputol ang pag-asa ko dahil sa sinabi ni Dad. Hindi iyon pumasok sa isipan ko. Sino naman ang kikitain ni Romano dito? Nakita at niligtas ka ni Romano dahil yun lang ang magagawa nito para linisin ang imahe nito para sa akin. At dahil na rin sa wala itong mukha na makipagkita sa akin pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Napatigil ako sa mga salitang sinabi ni Dad sa akin. If it's about him, that's why Romano did that then. Ang sakit. Masakit dahil akala ko ay para sa akin na. Kaagad hinawakan ni Mami ang kamay ni Daddy. Eduardo, you are hurting your daughter. Stop it. The truth will really hurt her, Allison. Sa tingin ko, hindi ganoon kalalim ang pag-ibig ni Romano sa anak natin. Hindi nito gaanong mahal si Amanda. Kanina, maaaring ginawa lang yun ni Romano para malinis ang imahe nito sa akin dahil isa ako sa malaking nag-i-invest sa kanyang kumpanya. Daddy, tama na po. I wiped my tears while looking at my father. I am still hoping for our relationship to get better. Wala akong ibang lalaki nakikitang makakasama ko habang buhay kung hindi si Romano lang. Siguro nag-assume ako na nandiyan ito para sa akin. But who knows what the real reason? Kahit yun na lang po, Daddy, na inisip ko na naroon ito para sa akin, ay hayaan mo na lang po. Kung talagang hindi na niya ako mahal, ay gagawa ko ng paraan para bumalik ang pagmamahal niya na yun. He's my happiness. He showed me the meaning of love. At kung hindi lang si Romano, ay hindi na ako magmamahal pa. Amanda! Humigpit na ang hawak ni Tess sa aking kamay. I never fall for someone. Ito ang unang beses na umibig ako. Ngayon lang ako nagmahal, pero hindi ko alam na ganito pala kahirap at kasakit. I made a mistake. I was the one who ruined Romano's trust. I was the one. Why all of this is happening? Kung bakit ka nagalit kay Romano? Dahil nakikita mo na nasasaktan ako. Maybe you are still mad at him. That's why you are saying that to me. But I am thankful for you, Dad. I appreciate everything that you are doing to protect me. Daddy, Napatigil ako dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Hindi ko kayang marinig pa sa bibig ni Daddy na wala na kaming pag-asa ni Romano, na hindi na ako mahal nito. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Daddy. Hindi na ito galit. His face softened while looking at me. But he's the reason why you are hurting right now, Amanda. Nagsisisi ka naman. Sinubukan mong ayusin. Pero anong ginawa ni Romano? Umiling ako ng sunod-sunod. Daddy, hindi mo dapat sisihin si Romano sa mga desisyon nito. Because we decide differently when we got hurt. We all have different view, Daddy. Hindi ko ito sinasabi dahil mahal ko si Romano at ipinagtatanggol ko siya. Sinasabi ko to dahil hindi tayo pare-parehas kung paano i-handle ang sitwasyon. But because you are all worrying about me, I gave up. Ang i-give up ko lang po ay ang paggawa ng paraan para mapatawad ni Romano. Pero hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa kanya. I saw my mother smiled. Mahina nitong pinalo sa braso si Daddy. Para kang ang anak mo na maghiwalay tayo bago tayo ikasal, Eduardo. You also fooled me, you did your best. Ang dami mo noong ginawa para sa akin upang magkaayos tayo. Narinig ko na tumikim ang Daddy at inalayo ang tingin sa amin. Kahit na, my case was different. Babae ang anak ko, Allison. Ayoko na naghahabol siya sa isang lalaki. O siya, pumasok na tayong lahat sa loob. My father looked at me. Hindi na ganoon kaseryoso ang mukha nito. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo sa pagkakataong ito. Aside from going to Romano's place to get his forgiveness again. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Amanda. But you did enough. Hayaan mo lumapit si Romano sa'yo sa pagkakataong ito. Huwag ka na gumawa ng paraan. Hayaan mo siya. Pagkasabi ni Dad noon, ay tumalikod na ito sa amin. Bagay sa'yo ang kulay ng buhok mo, darling. Oh, and someone sends you chocolates. Inalagay ko na sa silid mo. Ani Mami at kinindatan ako pagkatapos ay sumunod na kay Daddy. Chocolates? Amanda, why do I feel that your dad knows something? Napalingon ako kay Tess nang marinig ang sinabi nito. Na makapasok na kami sa loob ng aking silid,
ay nakita ko nga ang chocolates na sinasabi ni Mami. Nasa maliit na itim na paper bag. Wala naman yung pangalan na nakalagay kung kanino nanggaling. Oh gosh, akala ko talaga ay sasabunin ako ni Tito Eduardo. Kinabahan ako dun ah. Sambit pa ng kaibigan ko. Napatingin ako rito na kalalabas lang ng banyo. Pinahiram ko na muna ito ng damit. Nahimasmasa na ito. Sinabi ko sa kanyang nangyari kanina at naalala naman pala nito ang muntika na itong madisgrasya. Nawala ka kasi sa paningin ko. Noon pala ay nasa dance floor ka lang. Dami kasing tao doon. Sabi ni Tess sa akin. Pasensya ka na talaga, Amanda. Dapat ay nag-enjoy tayo doon eh. Sinimangutan ko lang ito. Ikaw ang nag-enjoy. Nagulat nga ako dahil bigla ka nalang nawala. Mukhang bad shot na talaga si Romano sa daddy mo, no? Pero iba yung pakiramdam ko sa mga salita ni Tito Eduardo. He said that Romano's love was shallow and he doesn't love you anymore. But he's also saying that let your baby come to you this time. Hindi ko nga rin alam kay daddy, pero siguro ay dahil sa inis itong maaksidente ako. Hindi pa rin siguro nawawala. Ang hirap, Tess, pero susundin ko na si daddy. Hindi na ako gagawa ng paraan. Yes, girl! Wag na! Tama na rin yung nagawa mo talaga. But, what if nga Romano purposely went there sa bar? Or he was really following you simula kanina? Paano kanya mapapansin kung nagpalit ka ng kulay ng buhok? Ibang itsura mo ngayon kaysa dati, no? Mas naging hot at sexy ka. Saka may sense naman. Romano lives in Tagaytay. He drove and went to my bar to drink alone? Fishy eh. Napalunok ako sa sinabi ni Tess. Sa katotoo rin ang sinabi ni Luther na hindi lumalabas si Romano para uminom mag-isa. May punto ito. Napahawak ako tuloy sa buhok ko. My hair color before was black and now it was vanilla blonde. When he also attacked the man who harassed me, he came from behind. O diba? I think sinusundan ka niya. Nandun si Romano sa bar ko at pinapanood ka. Bago ako makasagot kay Tess ay nagring ang cellphone ko. Kinuha ko yon at nakita na unregistered number ang tumatawag. Hello? Walang nagsasalita sa kabilang linya. Hello? Sino to? Ibababa ko na sana dahil wala nagsasalita nang mapatigil ang kamay ko. Amanda. Halos hindi ako makahinga nang marinig ko ang boses nito. Romano? Kaagad akong napatingin kay Tess. Si Romano yan? Totoo? Bulong nito. Tumako ako rito pero ang buong atensyon ko ay nasa kabilang linya. Kay Romano na hindi ko inaasahan na tatawag. He called me. Tinawagan niya ako at hindi ako nananaginip. This is his voice. Hindi rin ako maaari magkamali. Kilalang kilala ko ang boses nito. And he said, Amanda, hindi Maddie. Pinatawad na ba niya ako? Hindi na ba to galit sa akin? Romano? Hello? Amanda, are you okay? Napasinghap ako nang muli kong marinig ang boses nito. Si Romano nga. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Tess. Natutup ko ang aking bibig dahil hindi ako makapaniwala na siya ang kausap ko ngayon. I am okay. Thank you. Thank you for saving me earlier. Ikaw, nasan ka? Nakauwi ka na ba? I am. Nang maputol ang sinasabi nito, ay nagsalubong ang mga kilay ko. Napatingin ako sa cellphone ko dahil doon. Pinindot ko ang screen. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa aking nakita. Sigaw ko at mabilis kong hinanap sa drawer ang charger ko. Why? Why? Sumunod sa akin si Tess. Dead bat ako? Oh my gosh, bakit ngayon pa? Natampal ni Tess ang kanyang noo dahil sa sinabi ko. It was one of the unfortunate moment of my life. Bakit naman ngayon pa nalobat ang cellphone ko? Bakit kung kailan pa nakausap ko ulit si Romano? Mabuhay ka, please, please naman. I long press my phone but it's not opening. Bakit ayaw? I think because sobrang drain kaya ayaw nang bumukas. Hayaan mo muna na makargang baterya para mamaya ay mabuhay na. Ay nako, kung kailan naman tumawag ng bebe mo. Napakarong timing naman. But I can't wait. It's Romano who called me. And that's the first time after I told him that I will stop chasing him na. Hindi na ako gagawa ng paraan para mapatawad nito. Napahinga ako ng malalim dahil sa pagpipigil ko kanina. Biglaan at hindi ko inaasahan. He's asking me
if I am okay. And he called me by my name, Amanda. Kalmado ang boses nito. Damn, I miss Romano so much. I miss my baby. Tess! Nakatingin ako sa malayo nang tawagin ko ang pangalan ng kaibigan ko. I saw her look at me. Iniharap nito ang kamay niya sa akin at ikinaway. Huwag kang mawalan ng katinuan dahil lang sa tinawag ka ng bebe mo. Ayokong magkaroon ng baliw na kaibigan dahil nagmahal ng sobra sa isang lalaking may jumbo hotdog. Kinuha ko ang kamay nito na iwinagayway niya sa aking harapan at pagkatapos ay hinawakan iyon ng mahigpit. Amanda, ano ka ba? Magsalita ka, please lang. Sabi nito. I am so happy. Nabuhayan ako ng sobra dahil sa tawag na yon. Sandali lang, pero namuuna naman ang pag-asa na maayos pang relasyon namin. Lumapit sa akin ang kaibigan ko at mabilis itong tumango. This is a good sign, Amanda. I think. Also, I sense something fishy sa words ng father mo. Let's see what would happen next. Sundin mo ang sinabi ni Tito Eduardo na hayaan mo si Romano at baka nga sa pagkakataon na to ay siya nang gumawa ng paraan para maayos ang relasyon ninyo. Ito nang lalapit sa'yo. Deserve mong maging masaya, Amanda. You are one of the greatest blessings na nangyari sa akin at syempre sa pamilya mo. One of the kindest and generous I know. Hindi maaaring ang isang pagkakamali ay matabunan ng lahat ng kabutihan mo. Ngumiti sa akin si Tess at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Siguro, ngayon nagpagtanto ni Romano na higit ka sa pagkakamaling nagawa mo at ang pagmamahal niya para sa'yo ay naroon pa rin. It's just that his anger took over him. Naging bugok ito, pero ang mahalaga ay malaman ito kung anong mas importante. At ikaw yun, Amanda. Tumango ako ng sunod-sunod sa bayakap sa kaibigan ko. That night, when my cell phone finally opened, sinubukan kong tawagan si Romano. But the number was cannot be reached. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan, but the number was really out of reach. Ginamit ko pang cellphone ni Mami para tawagan ito. Pero ganun din ang resulta. Nalungkot ako dahil hindi ko na siya ulit nakausap. It's been 2 days and the number of Romano is still cannot be reached. Sa inis ko dahil sa nangyari noong gabing yon, nang malowbat ang cellphone ko, ay bumili na ako ng bago. Ma'am Amanda, okay na po bang mga bulaklak na napili ninyo para sa event sa Pangasinan? Napatingin ako kay Alma. Sa isang araw na ang birthday ni Tita Cynthia, ang ina ni na Romano at ni Luther. Kinakabahan rin ako dahil kahit na profesional naman ako sa aking trabaho, ay baka hindi nito magustuhan ang aking gagawin o ang mga bulaklak na napili ko. Na-pressure ako lalo nang hindi pumili ng bulaklak si Luther. Paano kung hindi magustuhan ng kanilang ina ang mga napili ko? Saka, may alam rin ito sa mga bulaklak. Yes, Alma. Thank you. Busy na busy ako ng araw na yon sa dami rin ng mga orders nang biglang tumunog ang aking cellphone. Nakita ko na tumatawag si Tess at kaagad ko yung sinagot. Medyo busy ako ngayon, Tess. Ano bang... Pero imbis na mukha ni Tess ang bumungad sa screen, ay ang nakita ko si Romano at si Clarice. Napaawang ang mga labi ko at hindi sapat ang gulat upang maipaliwanag ang itsura ko ngayon. Napatayo pa ako buhat sa pagkakaupo. What the? Amanda! Gumalaw ang kamera at mukha na ni Tess ang nakita ko. Naglalakad ito at mukhang nakalabas na ng restaurant. I can see it. Ako naman ay sobrang gulat pa rin. Bakit magkasama sila? Why is Clarice with him? I am here at Mazanto Restaurant sa may Batangas and look what I saw. Hindi mo na ba nakausap yung si Romano after he called? Anong ginagawa niya dito with a woman? At sino bang babaeng yon? I was still in awe. Malinaw kong nakita si Romano at Clarice na sabay kumakain sa restaurant. The woman was smiling and looking at Romano habang ito naman ay nakatuon sa pagkain. Tess, si Clarice yung babae. Ano? Clarice? Yung masama ang ugali na sinasabi mo sa akin? Eh anong ginagawa ng dalawang to dito? Umiling ako ng ilang beses. Nagulat talaga ako, Amanda. Akala ko'y nagkakamali lang ako. Naku, Amanda, ang sarap isplakin sa mukha ni Romano, pati nung babae na kasama nito. Ano bang nangyayari? Hindi ko na rin alam. Why is he with Clarice? Sa Batangas. Totoo siguro ang sinabi ni Dad na Romano just saved me that night to clear his image from him and for the sake of his company.
na tumawag lang ito sa akin nung gabi na yon para masigurado na okay ako. Dahil nga ama ko si Eduardo Castellanos, isa sa pinakamalaki nag-i-invest sa kumpanya nito. At hindi talaga dahil sa akin. Pero ako naman ay dahil ibang nakikita ko sa akto nito na yun sa bar, ay asang-asa ko na para sa akin na nag-aalala ito talaga. Pero bakit naman biglang ganito? Bakit sila magkasama ni Clarice? Amanda, stop crying. Huwag ka nang umiyak. Kota ka na. Nakukonsumi na ako. Isang go mo lang. Papasukin ko yung dalawa, talagang makakatikim sa akin ng mga yan. Sigaw ni Tess. Galit na galit ang itsura nito habang nagsasalita. Akala ko ay magiging okay na kami after that night that he called me. Pero hindi pala. Umasa lang pala ako. Sa kabilang banda, hindi pala sapat na mahal mo lang ang isang tao para magstay ka at maghintay na muli kayong magkakaayos. Kahit pala ilang beses ko na sinabi na sobrang mahal ko si Romano at hindi ko isusuko ang nararamdaman ko para sa kanya, ay darating pa rin ako sa punto na to na mas mangingibabaw na yung sakit kaysa sa pagmamahal. Tama na. Ayoko na. Hindi na ako aasa na maaayos pa dahil mukhang okay na rin si Romano. He's better without me. He looks good without me. Romano is fine without me. Amanda, you are not eating your food. Sinabi mo sa akin na mag-uusap tayo, pero pagdating dito ay hindi ka naman nagsasalita. Hanggang sa dumating ang pagkain ay ginagalaw mo lang. What happened? Umangat ang tingin ko kay Luther. Tinawagan ko ito at tinanong kung meron itong libreng oras ngayon upang makausap ko. At sinabi naman ito kaagad na wala itong ibang gagawin pagkatapos ng office hours. Nagkita kami sa restaurant malapit sa flower shop ko. Luther, ibinaba nito ang kubyertos habang nakatingin sa akin. He noticed that there's something wrong from me. That's why he's giving his full attention right now. Nais kong muli magsalita, pero nanginig ang mga labi ko nang maalala ko ang ipinakita sa akin ng kaibigan ko. Amanda, tell me what happened. Why are you acting like this? Kanina pa lang na makita kita eh. Alam kong may hindi magandang nangyari. I will stop loving him, Luther. Putol ko sa sasabihin ito. Nakita ko na nagulat ito, ngunit kaagad ding nawala. Not the reaction that I expected. Ang totoo ay lahat sila na nakapaligid sa akin ay sinasabing I did enough, na hindi na ako dapat kumilos pa at hayaan ko na si Romano ang gumawa ng paraan kung talagang mahal ako nito. But I've had enough seeing Clarice and Romano while I am here, still holding on. The thought that we could be together again. Para akong baliw na asang-asa na babalikan nga niya ako habang ito ay naroon at kasama si Clarice. Why? Bakit? Ano bang nangyari? May ginawa ba si Romano? Ngumiti lang ako ng tipid kay Luther. Therese saw him with Clarice and my friend showed them to me in a video call. They were eating in a restaurant in Batangas. Sa tingin mo, after all the pain I felt hoping that our relationship would be better, do I still need to continue this feeling? Lalo na't nakikita ko na maayos na si Romano, na okay na. Amanda, maybe Clarice and Romano just talk about business. Do you want me to ask him about that? At kung anumang business yon, ay hindi na ako interesado na malaman pa. Mabilis akong umiling. Ayokong maging desperada. That's a desperate move to use, Luther. Noong ipinakita ni Tess kanina sa akin na magkasama ang dalawa, ay nais kong malaman kung bakit. Why are they together again? Why? Pero narealize ko na imbis na ituon ko ang aking atensyon kaiisip at imbis na panatilihin ko ang sakit dito sa puso ko, I should find a way now to heal. Puro sakit na lang kasi. Sobrang sakit na hindi ko alam kung kailan matatapos. I will be okay. Not now, but soon. I will be okay, Luther. I decided to end this feeling that I have for Romano. I understand, Amanda. Hinayaan ni Romano ang kanyang galit na magdesisyon para sa kanya. Pero bakit hindi mo siya kausapin at tapusin na personal na mga bagay-bagay? Kaagad nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi ni Luther. Para saan pa? I have tried enough. When we went to his house together, he said that he doesn't need me in this life, Luther. You were there, right? Nakita mo kung paano ako ipagtabuyan ni Romano. Pero dahil pasaway ako at dahil mahal na mahal ko siya, ay nagpatuloy ako na gumawa ng paraan para mapatawad niya. Pero anong nangyari? Things got worse. I saw Clarice with him. He looks fine. He's better without me. And I realize it even more now
that I saw him with Clarice again for the second time. Kahit na sinabihan ako ng aking ama na wag nang kumilos, ay hindi ko maiwasan na hindi isipin kung ano bang maaari kong gawin para mapatawad nito. Kasi mahal na mahal ko siya. Pero Luther, seeing Romano with Clarice, sabi ko, tama na. I was so jealous and hurt. Alam mo ba yung naramdaman ko? Yung pumasok sa isip ko? Hindi ko akalain na ang pag-ibig ay maaaring maging ganito kahina. Isa akong matapang na babae. Ngunit ang pag-ibig na to ay nagpaluhod sa akin. Nagmukha akong kawawa. Pero wala akong pakialam dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Romano. I was into the reason that I made all of this. Naniloko ko siya. And I deserve this pain. Pero habang tumatagal, nasisira na ako. Nawawala na yung pagpapahalaga ko sa sarili ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Kinuwestiyon ko ang halaga ko, Luther. Amanda, you are more than what you think. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi dahil sa isinagot ni Luther. I love Romano so much, Luther. Pero ang pag-ibig na to ay sumira sa akin. And I can't lose myself. Kaya naman, sumusuko na ako. Hahayaan ko na si Romano.